isang sinaunang aklat na tinutukoy mismo sa Biblia. Pero kapag binuklat mo ang iyong kasalukuyang kopya, wala ito roon. Bakit nga ba nawala ang tinatawag na Book of Jasher? May mga nagsasabi may tinatagong sikreto ang aklat na ito. Mga detalyeng maaaring binura, tinago o sadyang hindi isinama. Pero ano nga ba talaga ang nilalaman ng aklat na ito at bakit ito hindi isinama sa opisyal na Biblia? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa Book of Jasher, manatili ka hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na misteryo. Ang Book of Jasher o sa wikang Hebreo Sefer HaYashar ay isang misteryosong aklat na matagal nang pinagtatalunan ng mga scholar, relihiyosong leader at mga mahilig sa kasaysayan. Ang salitang Jasher ay nagmula sa salitang Hebreo na Yashar na ang ibig sabihin ay matuwid, tuwid o makatarungan. Kaya sa literal na pagsasalin, ang Book of Jasher ay nangangahulugang aklat ng matuwid o aklat ng mga tuwid. Isang pamagat na tila nagpapahiwatig ng isang banal o moral na kasulatan na puno ng kabutihan at aral. Pero hindi ito basta-bastang pangalan lamang. Ang Book of Jasher ay 2 beses na binanggit mismo sa Biblia. Ang una ay sa Joshua 10:33 kung saan sinasabing, "Hindi ba ito nasusulat sa aklat ni Jasher?" Ito ay matapos ang isang himala kung saan pinahinto ng Diyos ang araw at buwan upang tulungan si Josue at ang mga Israelita sa digmaan. Isang makapangyarihang tagpo na tila may mas malalim pang paliwanag na makikita raw sa aklat na iyon. Ang pangalawang pagbanggit ay nasa 2 Samuel 1:18 matapos ang pagkamatay ni Haring Saul at Jonathan. Si David ay nagbigay pugay at iniutos na ituro sa mga anak ng Huda ang awit ng busog at muling sinabing ito ay nasusulat sa aklat ni Jasher. Ibig sabihin sa panahon ni Josue at David, ang aklat na ito ay umiiral na at kinikilala bilang mapagkakatiwalaang kasulatan. Ngunit heto ang tanong, kung ang Book of Jasher ay mismong tinukoy sa Biblia, bakit wala ito sa mga aklat na kinikilala ngayon bilang bahagi ng banal na kasulatan? Hindi ito katang-isip o alamat lamang. Hindi ito isang modernong imbensyon. May malinaw na ebidensya na ito'y parte ng mas malawak na kasaysayan ng mga sinaunang Israelita. Ngunit habang ang ilang bahagi ng Biblia ay paulit-ulit na naipapasa, isinasalin at isinasama sa tinatawag nating biblical canon, ang Book of Jasher ay tila nawala sa kasaysayan. Nasaan na ito ngayon? Ano ang nangyari sa sinaunang aklat na ito? At bakit tila may nagsisikap na burahin ito sa ating alaala? Ang mga tanong na ito ay nagtutulak sa atin sa mas malalim na paglalakbay. Isang paghahanap ng mga kasagutan sa likod ng isang nawalang aklat na minsang naging mahalaga sa kasaysayan ng pananampalataya. Sa paglipas ng libu-libong taon, maraming sinaunang kasulatan ang tuluyang naglaho at kabilang narito ang Book of Jasher. Pero paano nga ba nawawala ang ilang aklat na dati bahagi ng pananampalataya at kasaysayan? Ang kasagutan ay hindi simple, ngunit ito'y ugat ng samut-saring pangyayari. Mula sa kaguluhan, relihiyon, politika at kasaysayang isinulat ng mga nanalo. Sa sinaunang panahon, ang mga kasulatan ay hindi nakaimprenta tulad ngayon. Isinusulat sila sa mga scroll na gawa sa balat ng hayop o papyrus, mga materyales na madaling masira, mabulok o masunog. Sa bawat digmaan, pagsakop at pananakop, lalo na sa mga lungsod tulad ng Jerusalem, libu-libong scroll ang nawawala, nasusunog o sadyang sinisira ng mga mananakop. Kaya maraming aklat, kabilang ang Book of Jasher, ang maaaring simpleng nawala sa mga alon ng kaguluhan. Ngunit hindi lang basta pagkawala sa giyera ang dahilan. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng banal na kasulatan ay ang tinatawag na canonization process, ang pagpili kung aling mga aklat ang karapat-dapat at ituturing na opisyal na bahagi ng Biblia. Ang prosesong ito ay hindi naganap sa isang araw o taon. Ito'y usapin ng daan-daang taon ng pagpupulong, debate at kompromiso. Sino nga ba ang nagdesisyon kung ano ang isasama at ano ang hindi? Noong mga unang siglo matapos ang panahon ni Kristo, ang mga lider ng simbahan, lalo na sa mga tinatawag na church councils,
gaya ng Council of Nicaea noong 325 AD ay nagsama-sama upang pag-usapan ang mga doktrina at bahagi ng usaping ito ay kung aling mga aklat ang ituturing na inspired ng Diyos. Habang ang simbahang Katoliko ang may pangunahing papel sa pagbuo ng opisyal na Biblia sa panahong iyon, hindi lahat ng grupo ay sumang-ayon. Sa pagdating ng Protestant Reformation noong ika-16 na siglo, pinamunuan ni Martin Luther at iba pang reformista ang isang kilusan na muling sinusuri ang mga kasulatan. Tinanggal ng ilang denominasyon ang ilang aklat na tinatawag nilang apokrypha, mga aklat na hindi nila tinanggap bilang inspired. Sa panig ng mga Protestante, naging mas mahigpit at limitado ang kanilang bersyon ng Biblia kumpara sa Katoliko. Iba't ibang denominasyon, iba't ibang pananaw. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Book of Jasher ay nanatiling nasa labas, hindi isinama, hindi kinilalang inspired, at sa ilang pagkakataon sadyang inilihim o tinalikuran. Ito ang dahilan kung bakit maraming sinaunang aklat tulad ng Book of Enoch, Gospel of Thomas, at syempre ang Book of Jasher ay hindi na natin matatagpuan sa ating modernong Biblia. Hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil may mga desisyon at kapangyarihan na nagtakda ng hangganan ng kung ano ang katotohanan. At ngayon tanging bakas, pagbanggit, at mga kopyang muling lumitaw ang nagsisilbing alaala ng mga aklat na minsang naging bahagi ng kasaysayang espiritual ng sangkatauhan. Kapag pinag-usapan natin ang Book of Jasher, isa sa mga pinakakagulat at kapanapanabik na bahagi nito ay ang nilalaman mismo ng aklat. Hindi ito basta simpleng pagsasalaysay ng mga kwento sa Biblia, kundi mas detalyado, mas malawak, at minsan tila may mga bagay na sinadyang hindi isama sa opisyal na kasulatan. Halimbawa, ang kwento ni Adan at Eva sa Book of Jasher ay hindi lang basta tungkol sa pagkakalikha at sa pagkagat ng ipinagbabawal na bunga. Ipinapakita rin dito ang matinding pagsisisi ni Adan matapos silang paalisin sa hardin ng Eden. Isinasalaysay ang mga taon ng kanyang pag-aayuno at pananalangin sa mga bundok at ilog, isang matinding paghahangad na makapanumbalik sa presensya ng Diyos. Sa Jasher, binibigyan ng emosyonal na lalim ang kanilang pagkatao. Hindi lang sila unang tao kundi mga nilalang na nagkamali, nasaktan at nagpursiging humingi ng kapatawaran. Sa kwento naman ni Noah at ang baha, makikita natin ang mga detalyeng hindi binabanggit sa aklat ng Genesis. Ayon sa Book of Jasher, hindi lamang mga hayop at tao ang naging masama, maging ang kalikasan mismo ay binago na ng kasamaan ng tao. May mga nilalang na naghalo-halong uri, mga eksperimento ng tao sa hayop at mga teknolohiyang hindi inaasahan sa panahong iyon. Mas malalim din ang paliwanag kung bakit si Noah lamang ang karapat-dapat, hindi lang dahil mabuti siya, kundi dahil siya ang huling dalisay sa kanyang lahi ayon sa pamantayan ng Diyos. Pagdating kay Abraham, ang Book of Jasher ay nagsasalaysay ng kanyang kabataan, isang bahagi na hindi natin makikita sa Genesis. Ipinapakita ng Jasher na kahit bago pa siya tawagin ng Diyos, lumaban na siya sa idolatriya ng kanyang ama. Isinalarawan siya bilang isang matapang na binata na winasak ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang bahay, dahilan upang pag-initan siya ng mismong hari ng kanilang bayan. Sa isang bahagi, siya ay itinapon sa naglalagablab na pugon, isang tagpo na kahalintulad sa kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego, pero iniligtas siya ng Diyos. Isa itong patunay sa kanyang katapangan at pananampalataya bago pa man siya naging ama ng maraming bansa. Ang kwento naman ni Esau at Jacob ay hindi lang tungkol sa pagbili ng pagkapanganay sa kapalit ng lugaw. Sa Book of Jasher, inilalarawan si Esau bilang isang mabagsik at mandirigmang tao na hindi lang basta gutom kundi galing sa pagpatay sa hari ng ibang bansa. Ang palit ng karapatan ay hindi simpleng gutom. Ito ay isang simula ng mas malalim na kwento ng dalawang magkaibang uri ng tao. Ang isang tumitingin sa panlabas na tagumpay at ang isa na mas pinapahalagahan ang basbas ng Diyos. At dito natin makikita ang kakaibang katangian ng Book of Jasher. Ang pagbibigay liwanag sa mga bahagi ng kwento na madalas nating nalalampasan o hindi pinapansin. May mga dagdag na detalye na tila misteryoso, kakaiba o minsan
salungat pa sa nakasanayang bersyon. Ngunit sa kabila nito, nakatutulong ang mga kwentong ito upang mas lumalim ang ating pag-unawa sa mga tauhan at pangyayari sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang tanong ngayon, kung ganito kayaman at kalalim ang Book of Jasher, bakit ito nawala? At may dahilan nga ba kung bakit ito hindi isinama sa Biblia? Isa lang ang malinaw. Ang aklat na ito ay may mga lihim na maaaring magbago sa paraan ng ating pagtingin sa mga kasaysayang matagal na nating inaakala nating kabisado na. Isa sa pinakamalaking tanong na bumabalot sa Book of Jasher ay ito. Kung totoo itong binanggit sa Biblia, bakit hindi ito isinama sa opisyal na kanon ng banal na kasulatan? Ang sagot ay masalimuot at puno ng mga pananaw, argumento at teolohikal na batayan. Una, ang pinagmulan ng Book of Jasher ay hindi tiyak, bagamat binanggit ito sa Joshua 10:13 at 2 Samuel 18, ang aktwal na manuskrito ng aklat ay hindi na preserba sa parehong paraan ng ibang canonical books gaya ng Genesis o Psalms. Walang orihinal na Hebreyong kopya na napatunayang direktang nagmula sa sinaunang panahon. Dahil dito nagduda ang maraming scholar kung ang mga aklat na lumitaw sa pangalang Book of Jasher ay talagang katumbas ng binanggit sa Biblia. Pangalawa, kulang ito sa ebidensyang nagpapatunay ng authenticity. Wala itong sapat na mga cross-references mula sa ibang sinaunang kasulatan tulad ng Dead Sea Scrolls, Septuagint o mga early Christian writings. Dahil dito, itinuturing ng mga eksperto na hindi sapat ang akademikong batayan upang mapabilang ito sa kanon ng Biblia. Sa madaling salita, hindi malinaw kung ito nga ay ang Book of Jasher na binanggit noon o isa lamang sa maraming gawang panrelihiyon na isinulat sa ibang panahon. Pangatlo, ang ilang bahagi nito ay tinuring ng simbahan bilang apocryphal o hindi inspired ng Espiritu Santo. Ang mga apocryphal books ay yaong mga aklat na naglalaman ng mga kwento na posibleng kapaki-pakinabang sa kaalaman, ngunit hindi kinilalang banal o may kaparehong antas ng pagkadiyos gaya ng mga opisyal na aklat. Ilan sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng mga detalyeng taliwas o masyadong misteryoso kumpara sa canonical texts, o kaya na may mga teolohikal na ideya na delikado o labag sa doktrinang Kristiyano. Ngunit heto ang nakapagtataka. Sa kabila ng lahat ng ito, muling lumitaw ang Book of Jasher noong ika-18 siglo. Noong taong 1750, lumaganap ang isang Ingles na salin ng Book of Jasher na sinasabing isinalin mula sa isang sinaunang Hebreyong teksto. Ayon sa tagapaglimbag nito, natuklasan raw ang aklat sa mga archives ng Vienna at sinimulang isalin upang maibahagi muli sa mundo. Dito nahati ang pananaw ng mga tao. May mga scholar na naniniwala na ito ay rekonstruksyon lamang, isang gawa-gawang pagsubok na buuin ang nawalang aklat gamit ang mga kasalukuyang kaalaman sa Biblia at tradisyon. Para sa kanila ito'y isang literary project, hindi banal na kasulatan. Ngunit may ilan ding teorya, lalo na sa mga alternatibong mananaliksik at historiador na nagsasabing ang aklat na ito ay tunay at orihinal at sinadyang itago o ipagkait sa publiko dahil sa nilalaman nitong maaaring magbunyag ng mas malalalim na kaalaman tungkol sa sinaunang kasaysayan ng sangkatauhan, pananampalataya at mga nililihim na aral. Ang tanong ngayon ay ito, sinasadyang ba tayong ilayo sa ilang katotohanan o simpleng pag-iingat lang ba ng mga tagapagtanggol ng pananampalataya upang hindi maligaw ang kaisipan ng mga mananampalataya? Ang sagot ay nananatiling bukas sa interpretasyon, ngunit isang bagay ang tiyak, ang Book of Jasher ay isang aklat na patuloy na kumikislap sa gilid ng liwanag ng kasaysayan, nagbibigay ng anino ng mga kwentong maaaring lubos na makabago sa ating pag-unawa sa Biblia. Kung totoo nga ito, ngunit marahil ang pinakakapanapanabik at pinakamisteryoso sa lahat ng usapin tungkol sa Book of Jasher ay ang posibilidad na nagtatago ito ng mga lihim na matagal nang itinatago sa sangkatauhan. Ayon sa ilang mga teorya at paniniwala ng mga independyenteng scholar, hindi lang basta kasaysayan ang nakasaad sa aklat na ito. May mga indikasyon na tumatalakay ito sa mas malalalim na konsepto.
tungkol sa tunay na pinagmulan ng tao, ang papel ng mga anghel sa mundong pisikal, at ang mga kakaibang pangyayari bago pa man ang dakilang baha na inilarawan sa Genesis. Halimbawa, may mga bahagi ng Book of Jasher na tila nagpapahiwatig ng mas detalyadong interaksyon sa pagitan ng mga makalangit na nilalang at ng tao. Mga usapin na hindi gaanong tinutukoy sa opisyal na Biblia. Ilan sa mga ulat ay nagsasaad ng mga panahon kung kailan ang mga anak ng Diyos ay bumaba sa lupa at nagkaroon ng ugnayan sa mga anak ng tao. Tunog pamilyar? Oo. Ito'y kahalintulad ng mga pahiwatig sa Genesis 6, ngunit mas pinapalawak at mas graphic sa Jasher ayon sa ilang salin. Dahil dito, naniniwala ang ilang mga grupo at espiritual na tagapagsaliksik na ang aklat na ito ay sadyang hindi isinama sa Biblia upang hindi mabunyag ang mga masiselang impormasyon, mga impormasyong maaaring makapagpabago sa ating pananaw sa ating pinagmulan, sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa espiritual na digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa ganitong pananaw, ang Book of Jasher ay hindi lang basta nawawalang aklat. Ito raw ay isang susi sa mas malawak na unawaan tungkol sa mga lihim ng langit at lupa. Kaya't hindi nakapagtataka na itinuturing ito ng ilan bilang bahagi ng tinatawag na Lost Books of the Bible. Mga aklat na maaring sadyang inalis, itinago, o hindi pinayagang mapabilang sa kanon upang mapanatiling limitado ang nalalaman ng masa. At kung totoo nga ang mga pahiwatig na ito, anong mga lihim pa kaya ang naghihintay na mabunyag mula sa mga pahina ng Book of Jasher? Ang Book of Jasher ay isa sa mga pinaka-nakamamanghang misteryo ng sinaunang kasulatan. Hindi ito bahagi ng opisyal na kanon ng maraming relihiyon. Hindi ito makikita sa Bibliang ginagamit natin ngayon at sa mata ng maraming teolohiko't simbahan, ito'y hindi itinuturing na inspired o lehitimo. Ngunit, sa kabila nito, hindi rin ito maaaring ituring na basta-basta na lang katang-isip sapagkat 2 beses itong direktang binanggit sa mismong Biblia, sa Joshua at sa 2 Samuel, at mula sa mga detalyeng nasasaad sa mga salin ng aklat na ito, malinaw na hindi ito isang simpleng gawa-gawang kwento. Isa itong tala ng kasaysayan, pananampalataya at mga ideyang maaaring mas matanda pa kaysa sa ating pagkakaintindi sa sagradong kasulatan. Kaya't ang tanong, dapat ba talaga itong isinama sa Biblia? O sadyang may dahilan kung bakit ito nawala at halos nakalimutan? Kung nais mo pang masaliksik ang iba pang mga lost books of the Bible, mga aklat na tila itinago sa loob ng maraming siglo, abangan mo ang aming susunod na mga video. May mga aklat pang mas misteryoso, mas kontrobersyal at maaaring magbukas ng iyong isipan sa mga usaping bihirang talakayin. Ngayon, gusto naming marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo ba, nararapat bang isinama ang Book of Jasher sa Biblia? I-comment mo yan sa ibaba at sabay-sabay nating tuklasin ang mga katotohanan ng nakaraan.